Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundong ito na nilikhay pinagkatiwala ng Diyos sa buong santauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narin tuli upang pangunahan ng episode 449 ng Ride On Ministry. Araw po ng Wednesday, May 19, 2021. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Mairugin at mapagmahal na Diyos, sayan po ninyo na kami po ay magsilapit sa inyo. Sa Espiritu at sa katotohanan, sa banalong pangalan, upang ikaw ay aming purihin, sambahin, walhatiin, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon, na kami po'y mapagkalooban ng inyong kaalaman at karunungan at sapat na pangunawa sa mga nais mong ipabatid sa amin. Dulutan mo rin kami, Panginoon, ng maayos na internet at signal. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, tayo po ay magpuri sa banal na presensya ng ating Panginoon. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love you can bring. Oh Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Spirit of the living God, fall press on me. Spirit of the living God, fall press on me. Melt me,
Mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh Jesus, we lift your voices up and sing. You're the sweetest name of all. Amen sa ating Panginoon, at tayo po'y dumako sa ating pinakadebosyon sa pagkakataon na ito. Kumusta ho ba ang mga nakalipas na araw ninyo, mga ka-ride-on sa Panginoon? Tayo po ay nagpasimula ditong pagtalakay natin sa the whole book of Acts, na kung saan kahapon ay tinignan natin ang ilang mga introduction patungkol dito, upang sa umagang ito ay simulan na natin ang pagtalakay mula sa pinakaunang kabanata, chapter 1 of the book of Acts, verses 1 to 5. Yan lang po ang ating pagtutuunan ng pansin. At ang the book of Acts ay binubuo po ng 28 chapters. 28 chapters. Medyo mahaba-haba na pagtalakay natin dito. At ang ating pong tatalakayin, mga ka-ride-on sa Panginoon, sa ating topic na Jesus showed Himself alive to fulfill the promise of His Father. Napakita si Jesus na buhay upang tuparin ang ipinangako ng Kanyang Ama. And of course, we acknowledge our materials na ginagamit po natin, ang Magandang Balita Biblia, the Full Life Study Bible, and the King James Version. Yes. Ganito ang sinasabi sa paunang 5 talata, mga ka-ride-on sa Panginoon. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which He was taken up. After that, He through the Holy Ghost and given commandments unto the apostles whom He had chosen, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said He, ye that have heard of me. For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. At ang sinasabi naman sa Tagalog version, mahal na Theophilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat pa sa pasimula,
hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol sa kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon ay napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang pinagtagubilinan na siya, "Huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig. Yes, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, Jesus showed himself alive to fulfill the promise of his Father. At yan ay napaka-importante po, mga ka-ride-on, sa ating Panginoon. Sa maliwanag na sinasabi doon sa pinaka-verse 1 ng Acts chapter 1, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan mga paunang salita, "The former treatise have I made, O Theophilus," mahal na Theophilo. At yan ay pinagkukulan din natin ng pansin na kahapon, mga ka-ride-on sa Panginoon, patungkol sa Theophilus na yan. At dito, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, in the Gospel of Luke, yes, Luke sa former book, sapagkat yung the Gospel of Luke at itong the Acts of the Apostles and the Acts also of the Holy Spirit, na kung saan ay isa po ang pinaka-author nito, si Lucas, isa sa mga disciples ng ating Panginoon, isa pong physician. The Gospel of Luke, mga ka-ride-on sa Panginoon, and in the other Gospels as written in the New Testament, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na kung saan ay nakatala ang kasaysayan ng naging buhay, ang ministeryo at misyon ng ating Panginoong Hesukristo mula sa katuparan ng inihula sa Old Testament sa panahon na siya ay isinilang, at gayon din sa panahon na kung saan ay nagpasimula ang kanyang ministeryo na kanyang ginampanan. Nagturo, nangaral, gumawa ng iba't ibang klase ng mirakulo. At gayon din na marami pa siyang ginawa. At pati na ang kanyang paghihirap, ang kanyang kapatayan, ang pagkabako sa krus. Pero siya ay nabuhay na maguli at buhay na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, itong the book of Acts ay nagsisilbihong kasaysayan ng early church, na kung saan na dito ay kinasangkapan ng Diyos Ama sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu ang kanyang mga apostles. Naitatag ang early church kung saan diyan ay nagpasimula mismo kay Jesus ang kanyang apostolic ministry down to his disciples
hanggang sa kanakarating kung saan-saan na sa buong mundong ito. Kung ginampanan man ni Jesus ang kanyang ministeryo at misyon sa panahon na siya'y nagpasimula ng mga gawain na ito, ginawa niya sa pamagitan ng banal na presensya ng kapangyarihan at gayon din ng pagkilos ng banal na Espiritu. Yes, kapahayagan mga karaydon sa Panginoon na kung saan ang Diyos na buhay na nahayag sa tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, na si Jesucristo ay gayon din ng Diyos Espiritu Santo. What a semblance of unity in the concrete continuing manifestations of the only one God. Kaya nga ho, dito ang sinasabi doon sa Luke chapter 4 verse 1. Mga karaydon sa ating Panginoon, and Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ito yung panahon na kung saan pagkatapos ng baptism ni Jesus sa pamagitan ng tubig at ang kinasangkapan dito ay si Juan na Bautista. Pero diyan sa baptism ni Jesus Christ ay kasama ang direktang baptism of the Holy Spirit mula sa kanyang Ama, ang buhay na Diyos. Kaya nga ho, natalagay na natin yan. Yes, ang Luke 4 verses 1 to 13, the temptation of Jesus in the wilderness. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. So, ibig sabihin nun, maging sa pasimula ng buhay at ministeryo ng ating Panginoon, ang usapin ng presensya, ng kapangyarihan, ng pagkilos ng banal na Espiritu ay naroroon na. Kahit bago pa ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos kataas-taasan, naroroon na ang banal na Espiritu. At si Jesus mismo ay taglay niya ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya nga po, maging doon sa natala, sa Lucas, kabanatang 4, sa mga talatang 18 hanggang 19, na kung saan ito rin ay masusumpungan natin. Doon sa the book of Isaiah, chapter 61, verses 1 to 2. At pwede ba natin ipalawig hanggang verse 3, na kung saan sa panahon sa synagogue ay panahon na kung saan si Jesus ay nagbasa ng teksto at yan mismo ang kanyang binasa, na kung saan ang tekstong yan ay meron din kinalaman mismo sa kanya. At ang sinasabi diyan na maliwanag, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that bruise, to preach the acceptable year of the Lord. Kaya mismo si Jesus Christ, He claimed and declared na ang Espiritu Santo ay suma sa Kanya. Suma sa akin ang Espiritu Santo ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral
Sa mga dukha ang mabuting balita, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihang na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ng mga sinisil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Biruin ninyo ang lawak ng ministeryo at ginampanan ni Jesus, at gayon din na kung saan ay nagpapatuloy na ang mga iyan sa ilalim ng apostolic ministry na pinagkatiwala sa church, at gayon din sa lahat ng kanyang mga lingkod, at gayon din sa bawat bumubuo ng Iglesyang Kristiyana, anumang denominasyon. Kaya napakahalaga itong tinatalakay natin sa paunang 5 talata, mga karaydon sa Panginoon. Wala pa tayo doon sa talaga naman na pinagtutuunan ng pansin sa kabuuan ng 28 chapters. Kaya nga in the book of Acts, yes, we have the so-called continuing story of how Jesus followers, kung paano ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay parehas na presence, kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. Suma kanila. Yes. At gayon din na kung saan ay parehas na ebanghelyo ang kanilang ipinahayag. At gayon din na parehas po na mga gawa ng iba't ibang klase ng miracles na kanilang ginampanan sa gabay, sa tulong, sa kapangyarihan, pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. At gayon din, parehas na kung saan ay kanilang ipinamuhay ang klase ng buhay na mga mananampalataya, at gayon din sila bilang mga apostoles ng Panginoon, at gayon din bilang mga unang saksi sa panahon na iyon. Kaya nga dito po sa ating tatalakay na the book of Acts, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan ay matutunghayan natin the ministry of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the Holy Spirit that continuously reproducing the life and ministry of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kung paano mangyayari yan ay sa pamagitan ng kanyang iglesyang itinatag, na kung saan yan ang siyang pinakatungtungan na tinatawag di umano ng mga biblical scholars, the theological keynote address of the book of Acts. That we have to claim it, that we have to declare it, that we have to share it. Nang sa gayon, magpatuloy na kung saan ay nagre-reproduce ang presence, ang kapangyarihan at ginagawa ng banal na Espiritu sa Iglesia, sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mananampalataya. What a privilege, what a blessing and opportunity to be part of His church and to be part of the ministry of Jesus and even the ministry of the Holy Spirit. Di ba, mga ka-ride-on sa Panginoon?
Kaya nga ho, ang ipinangako ng Ama ng ating Panginoon sa Kristo dito po sa the book of Acts, na isa katuparan. Bago umakyat si Jesus sa piling ng kanyang Ama sa langit, na kung saan ang mga disciples wala na silang alalahanin, kundi meron silang kaakibat. And same is true with us. Na kung saan ay karugtong tayo sa apostolic ministry ng Iglesia ng ating Panginoon. That Jesus Christ being the Emmanuel God with us, and the promise of presence of God the Father in Jesus Christ the Holy Spirit, that was fulfilled and received by the apostles and all others na mga workers, mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, kasama tayo. Di ho ba mga ka-ride-on sa Panginoon? Gayun din mga kapatid sa Panginoon na kung saan itong the book of Acts, dahil nasa pasimula pa tayo ng pagtalakay, na maong saan ay mardin na ito ay matawag mga kapatid sa Panginoon, at totoo naman. Na hindi lamang ho the acts of the apostles of Jesus Christ, but also, yes, the acts of the Holy Spirit. Yes, ang pagkilos ng banal na Espiritu na suma kanila na mga apostles at sa lahat ng naging mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya sa ating Panginoon na kumilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang pinakaulo ng Iglesia, at gayon din na kung saan ay naranasan ng pagiging born again Christian, at gayon din naranasan at tinanggap ang baptism of the Holy Spirit and of fire. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga ho, importante yan. Ano sinasabi doon sa verse 3 sa ating pinaka-passage, mga ka-ride-on sa Panginoon, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, di umano sinasabi ng verse na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Bago umalis si Jesus, bumalik sa kanyang pinatunguhan. Sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin nun ay bago ang kanyang passion, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan. Yes, napakahaba din na panahon ng kanyang ministeryo at misyon, at sa panahon na pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, tinuloy pa rin niya ang ministry of teaching about the kingdom of God. Yes, preparing the minds, the hearts of the apostles, in order for them to be fully equipped, fully prepared sa kanilang haharapin na napakahirap na yugto ng kanilang buhay at ministeryo, misyon na kanilang gagampanan. Without the presence of Jesus Christ, hindi katulad ng dati. Bagaman kasama pa rin nila
ang Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng katuparan ng kanyang ipinangako. Nabababa ang presensya, ang kapangyarihan, at ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga ho si Jesus, kapag nangako, matutupad. Hindi gaya ng tao, hindi man lahat. Marami hong nangangako, pero hindi natutupad. Pero si Jesus, kung ano ang ipinangako, lalo na ang Diyos Ama, tinutupad niya. Kaya nga si Jesus ay huwaran upang sundan. Huwaran upang isapamuhay. Huwaran na kung saan ibahagi ang patungkol sa istorya ng kanyang buhay at ministeryong ginampanan. Yes, verse 3, Jesus showed himself alive. Napakita si Jesus sa kanyang mga disciples and other witnesses na siya ay buhay. We have a living God in Jesus Christ. Si Jesus Christ hindi na natiling patay, kundi nabuhay na maguli. Yan sa banal na kasulatan, lalo na sa the four Gospels, particular. Sa the Gospel of Matthew chapter 28 verses 1 to 10 na kung saan mababasa natin patungkol sa kanyang resurrection, sa kanyang appearances nitong si Jesus sa kanyang mga disciples. At sa verse 4, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ang pangako ng Ama, the promise of the Father, mga karaydon sa ating Panginoong Yesu Kristo, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith ye have heard of me. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang pinagtagulbilinan sila, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo riyon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Muling pagpapaala-ala ni Jesus sa kanila. Yes, preparing their hearts and minds and total being. Dahil sila ay papasok sa yugto ng kanilang buhay na kung saan sinabi man ni Jesus na naganap na. Pero kinakailangan ng kanyang mga disciples, the church itself, we as Christian disciples, meron tayong gaganapin. And that we need the presence, the power of His Holy Spirit to be with us. In order for us to comply what is due, in order for us to do what is due, in order for us to comply and fulfill what Jesus mandated to the church and to all of us. Kaya nga ho, mga karaydon sa Panginoon, the gift of the Father, promise is the baptism of the Holy Spirit. Ang kaloob na pinangako ng Diyos Ama ay ito mismo na baptism of the Holy Spirit. Yes, combining the baptism of water and the Holy Spirit. Yes, purihin natin ang Panginoon. How can we do effectively, successfully, and victoriously such mission and ministry?
Without the presence, the acts of His Holy Spirit, hindi natin magagawa. Kailangan natin, katulad ng mga disciples, ang baptism of the Holy Spirit and of fire, mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, itong pangako na kaloob ng Ama, na baptism of the Holy Spirit na kung saan doon sa Old Testament ay nahayag na ito. Diba? Kung ating pong basahin ng sinasabi, isa sa mga minor prophets ng ating Panginoong Diyos, si Joel. Yes, Joel chapter 2 verses 28 to 29. Bahagi po ng pangakong outpouring of the Holy Spirit kung basahin natin ang verses 28 to 32 of chapter 2 of the book of Joel. Nang sinasabi sa verses 28 to 29, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon your servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Yan sinasabi sa the book of Joel chapter 2 verses 28 to 29. Diba? Maliwanag na sinasabi na pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Yes, sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pagitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga alipin, lalaki at babae. Pero ang katanungan dyan, mga ka-ride on sa Panginoon, ay nandun sa panig ng tao, sapagkat ang sinasabi dito sa Old Testament, Joel chapter 2, 28 to 29, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Pero ang tanong ay yung kung paano ang tao sa kanyang pagiging tao, saan man dako siya naroroon sa mundong ito, magiging bukas ba siya sa kanyang kamalayan, sa kanyang diwa upang kilalanin ito, upang ito ay tanggapin, upang hayaan ng banal na Espiritu ang siyang maibuhos sa kanya. Upang sa kanon ay makapagsasaysay nga ukol sa kanyang mga salita. Yes, from one generation to another generation ang mga anak. At gayon din na kung saan ay sari-sari mga panaginip ng mga matatandang lalaki. At gayon din na kung saan ay makakakita ang pangidain sa hanay naman ng mga kabataang lalaki. Sama na rin natin mga kababaihan. Hindi lamang yun, kundi pati ang mga alipin lalaki at babae. Yes, ang Diyos na nagbubuhos nito walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan para sa lahat. Pero ang tanong nga,
Lahat ba ng tao bukas ang puso at isip upang kilalanin ito, upang paniwalaan ito, at upang tanggapin? Yes. Tignan ninyo ang nangyayari sa mundong ito. Lalo na po ang konteksto ng ating pinag-aaralan na kung saan sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na huwag mo na silang aalis sa lungsod sa Jerusalem, na kung saan ay kanilang hihintayin ang pagdating ng ipinangako upang sila'y mapuspos, upang sila'y makapagpasimula na epektibo sa kanilang gagampanan na ministeryo at misyon na pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Makaka-ride on sa Panginoon, nakalulungkot po nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa pagitan po ng Israel at ng Palestine, lalo na dyan sa bandang Gaza City. At gayon din, nakikisaw-saw na rin ang mga karatig, Lebanon, Syria, Iran, pati Iraq. Ang dako na kung saan laging merong adigmaan. At hindi na tayo alis doon sa Holy City, na kung saan dyan sa Israel, mga kapatid, sa Diyos na binubuo. Ano ba yung tatlong relihiyon dyan? Yes, mga Jewish, mga Hudyo, at gayon din Islam, at gayon din ng Christianity. Pero minority ang mga mananampalataya dyan. At karamihan pa rin sa mga Jews hindi naniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes, hindi pa rin naniwala kung saan nabuhay na maguli si Jesus. Pero yan tinatawag na Holy City, the Holy Peace. Pero hindi lamang ngayon na niyuyugyug. Ang napakahirap na kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Dahil ang digmaan sa ngayon di po katulad ng panahon ni David at ng Goliath. Yes. Sa ngayon ay mga rocket, ching, 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 mga rocket, mga missiles, ibang klase ng advanced na technology na madaling makawasan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung sinasabi dito ni Jesus, the outpouring of the Holy Spirit, sa ganitong klase ng sitwasyon ngayon sa buong mundo, hindi lamang doon sa Middle East, partikular sa Israel, Palestine, at gayon din sa mga karatig pang bansa, mga Arab countries, at maging sa ating kalalagayan dito sa Pilipinas, gayon din ng China at Pilipinas sa mga pinag-aagawan na teritoryo. Yes, China at ng Taiwan at iba pang karatig bansa dito sa South China Sea, West Philippine Sea. Pagkatapos, meron pa tayong global na gera ng pandemyang ito. Tunay nga naman na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Tunay nga naman na malapit na ang wakas. Kaya nga ho, mga ka-ride on sa ating Panginoon, yung sinasabi ni Jesus, sa panahon na ito na meron na lamang tayong nalalabi ng mga pagkakataon, we have to claim and declare and put into practice
what the Lord Jesus read and claim and declare as being recorded in the book of in the book of Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. Na kung saan, kung ang bawat isa sa atin ay patotohanan natin, mga ka-ride-on sa Panginoon, nasasabihin natin ng totoo, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyan kaluwagan ng mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yes, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, let us also claim and declare the promise outpouring of the Holy Spirit from God the Father. Nanatala dyan sa Joel chapter 2 verses 28 to 29. Na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita, sari-sari. Ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng mga pakitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyang ibubuhos ko ang aking Espiritu pati sa mga alipin lalaki at babae. Ngayon sa kalagayan ng mundong ito, pati na ang Israel, ang mga bansa dyan sa bandang Middle East, lahat ng bansa, nagsisilbi ngayon, mga ka-ride-on sa Panginoon, nadako na kung saan sa panahong ito ay lalong mag-explode ang evangelism explosion, mission explosion. That an spiritual revival and reawakening must indeed overflow in every place, dahil nga naman na kung saan ay malapit ng darating ang ating Panginoon, kung kailan yan di ko po alam, pero malapit na. At gayon din ang sinasabi sa Matthew chapter 3 verse 11, na kung saan ito naman ay bahagi ng preaching ni John the Baptist. Kung basahin natin ng Matthew chapter 3 verses 1 to 12, pero ang sinasabi sa verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Binabautismuhan ko kayo ng tubig, tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, combining the ministry of Jesus, the message of Jesus Christ, the preaching of John the Baptist, and even the words being recorded in the book of Isaiah and the book of Joel and other books in the New Testament and Old Testament. Mga kapatid sa Diyos, ang panahon na ito, hindi ho nawawala ang pamamahayag
ng mensahe ng buhay, panawagan upang magsilapit sa Panginoon, na magsisi at tumanggap ng pagpapatawad ng ating Panginoon at gayon din kaakibat din ng pagtalikod sa anumang mga kasalanan. Panahon na kung saan ay panawagan ng pagbabalik loob sa buhay na Panginoong Diyos, na nahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho, the fulfillment of that promise, however, my dear, karayon sa ating Panginoon na kung saan ay dinidescribe niya as being filled with the Holy Spirit. Yes, we need to be filled by the Holy Spirit. Kaya nga doon sa Acts chapter 2 verse 4, yan po ay matatalagay natin yan. Pagkatapos na matalagay natin ng mga talata bago yan. Pero sinasabi sa Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yes, mga karayon sa Panginoon, being baptized in the Spirit and being filled with the Spirit. Kailangan po natin yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, sapagkat dito sa Book of Acts ay paulit-ulit ang sinasabi niyan. Kung ilang beses na sinasabi patungkol sa usapin na baptized in the Spirit at gayon din na being filled with the Holy Spirit. Yes. Doon sa verse 5, mga karayon sa ating Panginoon, ang sinasabi doon sa ating main na passage na ating po tinatalakay, but John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal, at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. At yan nga ay nangyari sa kasaysayan ng Kristyanismo. With the Holy Ghost, within the Holy Ghost, sa Espiritu Santo. Kaya nga ho, mga karayon sa Panginoon, yung sinasabi diyan na proposition, ang salitang with na binanggit diyan sa verse 5, na kung saan ayon doon sa akin nabasa is the translation of the Greek word ENN, and is often translated as in. Yes, mga karayon sa Panginoon, it's a question of is the Holy Spirit is in us, is within us. At gayon din, bisabit tayo sa Espiritu Santo ng Panginoon. Tayo ba ay laging naka-in sa Panginoon? In ba tayo sa Kanyang Holy Spirit? Yes, in the context of being in the Holy Spirit, that we can really internalize, appreciate, and even accept and be anointed by the Holy Ghost. Sapagkat yan rin napaka-importante, mga karayon sa ating Panginoon. Ye shall be baptized in the Holy Ghost. Kailangan po natin yan, hindi lamang ang mga unang disciples. Yes, baptized with water. Na kung saan na importante rin yan. Dahil tayo bilang mga tao, kung tayo po ay nabautismuhan sa tubig at gayon din sa banal na Espiritu ng Panginoon, we have the right to be a part of His church,
And being a part of this church, we can indeed enjoy such holy privileges mula sa ating Panginoon, including, yes, the promise of resurrection and eternal life. Ang pagkabuhay na maguli at gayon din ang buhay na walang hanggan. Kaya nga ho dito ang kinikilala ni John the Baptist, bagaman siya'y kinasangkapan ng Diyos, isinugos siya upang ihanda ang daraanan ng Panginoon at pati si Jesus. Naging bahagi ng kanyang ministry upang matanggap niya ang bautismo ng tubig sa Ilog Jordan. Pero doon sa Ilog Jordan, sa kanyang pagtanggap ng bautismo, kaalinsabay tinanggap niya rin ang outpouring of the Holy Spirit na mismo si John the Baptist nakita niya at kanyang pinatotohanan. Yes. Jesus himself is the one who baptizes his believers in the Holy Spirit. Sa panahon na ito, after the life and ministry and mission of the apostles, ano mangyayari na kung saan si Jesus ang magbabaptize pa rin sa Holy Spirit? Well, the existing of the continuing apostolic ministry of Jesus Christ. Kaya nga ho sa kawain ng ministeryo ng baptism, makalingkod ng Diyos na kung saan ay nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And that complete the Trinitarian existence and manifestation of the only one God. At maging sa ating mga panalangin, in the mighty name of Jesus we pray. Yes. At gayon din sa ating mga panalangin na kung saan sinasabi natin, sa Ama, thy will be done. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon na sinasabi doon sa John chapter 1 verse 33. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him. The same is he which baptizeth with the Holy Spirit. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang nagsabi niyan, si John the Baptist, at ang kanyang pinatutungkulan, walang iba kundi si Jesus mismo. Yes, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Sana itong tinalakay na paulat. Sa 5 verses pa lang tayo, marami pa tayong tatalakay ng mga verses. 28 chapters. And may the Lord continue to bless us, to guide us, to empower us, and to provide the sustainability of wisdom and knowledge, understanding, as we wrestle of all of these particular chapters and verses, as provided for by our disciple of Jesus Christ, the apostle of Jesus Christ, Dr. Luke. Hindi lamang siya apostol ng Panginoon, kundi historian pa. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong batiin ang mga ilang mga kapatid natin na kung saan na nakarating po sa Ride On Ministry na birthday nila sa araw na ito. Ang kapatid na Bioli Bote,
ang asawa ng ating Real Bishop Eliezer Ace Bote ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference ng Iglesia Metodista sa Pilipinas. Nakabase sila dyan sa bandang Geraldino, Nueva Ecija. Gayon na kapatid na Ronnie Sebastian Lagasca ng San Martin Isabela at gayon na kapatid na Digonis Regine de la Cruz Chavarria, asawa ng Pastor Marvin Chavarria ng United Methodist Church. At mula sa Timona na Quezon, yes, di ko alam kung saan sila destino, yes. Gayon din ang kapatid na Rosiel Padilla Clara ng Pamplona, Cagayan. Ang kapatid na Marilyn Corpus Cortez, dahil namin kaanib dyan sa Good Samaritan United Methodist Church, Quezon Avenue, Quezon City. Pero nakatira dyan sa bandang Marikina City. At gayon din ang kapatid na Arna Lua Mutia, na nandyan sa bandang Richmond, Virginia, United States of America. At gayon din ho ang mag-asawang Reverend Benedicto and Digonis Linda Azurin sa kanilang 46 wedding anniversary. At sila dyan sa bandang General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. Yes, ito lamang po yung mga nakarating sa atin na birthday and wedding anniversary celebrants. Pero lahat ng mga nagdiriwang ng birthday at wedding anniversary saan man kayo dako naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama kayo sa mga binabati at ipapanalangin. Gayon din mga sanggol na pinanak sa araw na ito. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga kapatid na ito na sila po ay magbe-birthday. Ang kapatid na Beauty Bote, Panginoon, sawa ng aming bishop. At gayon din kapatid na Rory Sebastian Lagasca, Digonis Regine de la Cruz Chavarria, Rosel Padilla Clara, Marilyn Corpus Cortez, and Arn Lua Mutia, Panginoon, and all others, O Lord Jesus Christ. Dalayan po namin, Panginoon, na patuloy po na pangunahan niyo ang buhay ng bawat isa sa kanila at gayon din ang mga pamilyang kinabibilangan nila, Panginoon. At gayon din sa kanilang mga pinagkagabalan sa araw-araw, livelihood, ministry o ano paman. At sa kanilang mga hangarin, Panginoong Diyos, aspirations, dreams, Panginoon, na sa inyong gabay, sa inyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, tulungan mo sila para ma-realize nila. Dulutan mo sila, Panginoon, ng kagalakan sa panahon ng kanilang birthday. At umasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ikaw po ang siyang pinakasentro ng kanilang celebration. Ikaw, Panginoon, ang siyang pinaka-object ng kanilang pagpapasalamat, ng kanilang pagtatalaga ng kanilang mga buhay, pamilya, at iba pa, O Diyos, na iyo pong ipinagkaloob sa kanila ng mga pagpapala. Yes, ingatan niyo sila, pagpalain, Panginoon, ilayo sa anumang sakuna at gayon din sa virus, sa pandemyang ito, Panginoong Diyos, dulutan mo sila lagi na maayos at malusog na pangatawan. Ano man ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, para sa pamilya, at para sa bayan, para sa paglilingkod, nariyan ka lagi, Panginoon, na kanilang matatanggap, O Diyos. Yes, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan din na mga pangailangan, mga problema, ikaw po, Panginoon, ang siyang kanilang laging malapit na kaibigan, na kanilang masasandalan, na kanilang masasabi, Panginoon, ng kanilang mga damdamin, iniisip, at mga pagsamo, O Diyos. At marami pang birthday na darating sa kanilang mga buhay, na kanilang i-celebrate, Panginoong Diyos, na mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga at gayon din na kung saan kaakibat na lalong tumatatag ang kanilang mga pananampalataya, lumalago din ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Panginoon, pagpalain mo rin sila ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, saan man sila dago naroon. Ingatan mo sila, Panginoon, nang mapagkalooban sila, Panginoong Diyos, ng iyong pag-iingat at pagliligtas, maayos na kalusugan,
At gayon din, Panginoon, sa kalaunan ng mga sanggol na ito ay lumaki, Panginoon, na mayroong takot at pananampalataya sa inyo. At gayon din, Panginoon, ang kanilang future ay magiging maganda. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at matugunan din, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din, Panginoon Diyos, na ikaw lagi ang sentro ng bawat pamilya nila. Gayon din, Panginoon, ng 46th wedding anniversary ng mag-asawang Reverend Benedicto and Deaconess Linda Azurin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanilang narating na 46 years na pagsasama bilang mag-asawa. More and more years to come into their blessed life, O Lord, with good health and wellness, and the successes and blessings from Thee, O God. Ingatan sila, Panginoon, at pagpalain sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. Nawa, Panginoon, ay lagi malusog ang kanilang pangatawan at gayon natutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Pagpalain din, Panginoong Diyos, ang kanilang ministeryo na kanilang ginagampanan sa panahon na ito. Hindi lamang, Panginoon, ang mag-asawang ito, kundi lahat ng celebrators ng wedding anniversary. Nagigisa kami sa celebration, kasamang aming pananalangin para po sa lahat sa kanila. Sa pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes. Amen sa ating Panginoon, at awitan po natin sila sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay naman, lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay ang pagpalain sa tuwit-tuwina. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrants. Gayon din po lahat po ng mga pinanak sa araw nito ng mga sanggol, at gayon din sa mga nagse-celebrate ngayon ng wedding anniversary. Hallelujah, praise the Lord. I-cheer naman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na niyo po ipinating sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, kami po pinalalahanan mumuli sa mga bagay-bagay na importante na kailangan po namin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Tunay nga naman, Panginoong Diyos, na kailangan po namin ang presensya, ang kapangyarihan at patuloy na paggilos gabay ng iyong banal na Espiritu, Jesus Christ.
upang kami, Panginoon, ay makapagtatagumpay sa araw-araw, makayanan na naming harapin ang anumang mga hamon sa buhay na ito, O Diyos. Tumaasa kami, Panginoon, na kung saan ay patuloy nga naman, na kung saan ay Ikaw ay namamayani sa aming mga isip at puso, sa aming mga buhay, Ikaw, O Jesucristo, na siyang Panginoon namin at tagapagligtas, at gayon, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na kung saan ang aming puso ang siyang nagsisilbing templo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at magampanan din namin, yes, ang aming mga tungkulin bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya, Panginoon, lalo na, Panginoong Diyos, sa pagsisiwalat ng iyong mabuting balita ng kaligtasan at lahat pa, Panginoon, na maaari naming gawin sa paglilingkod at ministeryo. Gamit, Panginoon, ang aming mga buhay at gayon din ng mga kaloob mo sa amin, Panginoon, at gayon din ng mga talent namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtitiwala. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong katapatan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, at gayon din, Panginoon, sa lahat ng inyong katugunan sa aming mga dinalang kahilingan sa inyo, Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sa lahat po ng mga nakarecover dahil po sa karamdaman. Lalo na, Panginoon, sa mga recoveries, Panginoong Diyos, ng pandemyang ito. May you continue to bless them all, O God, wherever they are. At ganyan, Panginoon Diyos, na kung saan tuloy-tuloy na po sila na magaling na. Malayang-malaya na sa virus, sa karamdaman, Panginoon, at ganyan, Panginoon, na hindi na po makapanumbalik ang virus na ito sa kanilang katawan. Yes, patuloy na palakasin mo ang kanilang immune system at ang kanilang kalusugan na maging maayos, Panginoon, lagi. Matukunan din at mapagpalang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoon. Yes, lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya at gayon, Panginoon, ang kanilang espiritual na paglago, O Diyos, na siyang higit na pangunahin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, napakaraming dapat namin ipagpasalamat sa inyo. At alam niyo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan patuloy po namin pinapanalangin sila na kung saan ay total cases ng pandemyang ito, Panginoon, na kung saan nasa iba't ibang dako ng buong mundong ito, O Diyos. Dalayan po namin lahat po ng mga paggamutan, mga klinika, mga quarantine facilities, lahat po ng mga medical frontliners. At gayon din, Panginoon, ang mga iba pang mga frontliners, katulad po ng mga essential frontliners, spiritual frontliners, at gayon din mga uniform personal frontliners. At gayon din, Panginoon, ang mga iba't ibang mga frontliners ng gobyerno, at gayon din ng pribado, at gayon din ng mga religious institution, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na patuloy na pagpalain at kasangkapanin, Panginoon, ng mabisa at matagumpay, Panginoong Diyos, sa laban na ito, Panginoon, na hindi namin nakikita ng virus. Yes, puspusin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at pagharian, Panginoon. Gayon, O Diyos, na kung saan lahat po ng mga cases ng COVID-19 o variant man ang tawag, Panginoon, sa pandemyang ito, Panginoong Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, na sila po'y makararanas, Panginoon, ng lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon, Panginoon, na maging maayos po ang kanilang mga kalusugan. At gayon, Panginoon, na matugunan ang kanilang mga financial at spiritual na pangailangan sa araw-araw. Yes. Di lamang sila, kundi lahat po ng may karamdaman, Panginoon, sa mandako, lahat ng laman ng pagamutan, lahat po, Panginoon, anumang klase ng karamdaman, Panginoong Diyos. Gayon, Panginoon, na kung saan ang aming mga pinapanalangin dahil sila po, Panginoon, ay nasa iba't ibang klase din ng karamdaman, Panginoong Diyos. Yes, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso, yan sa bandang Quezon, Isabela. Gayon ang kapatid na Richard John na Basibica na nagdadialysis, Panginoon. At gayon, Panginoon, ang kapatid na Rona Usala Berzosa, Panginoong Diyos, sa kanyang trabaho at health. At maging ang kanyang anak na si AJ sa kanyang health, at gayon din ang kanyang schooling, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang aming patuloy na panalangin para po sa mag-inang Hope Kabutay at ang kanyang baby, Panginoon, na kung saan ay nanganak na po. Yan sa bandang Nueva Ecija ng Cabanatuan City. Yes, ang kalubusan ng panghilom ng mga sugat, kagalingan at malusog na pangatawan, Panginoon, ay kanilang matanggap. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mela Sembrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaanan na colon cancer stage 3.
na nagke-chemotherapy din, Panginoon, ang kapatid na Ruel Lusang Iyumal ng Maribeles Bataan sa kanyang pinagdadaanan na dialysis, at gayon ng kapatid na Telma Villarreal na nagdadialysis, Carlito Bagis na mayroong problema sa kanyang pag-ihi, at gayon din ang kapatid na Baby Grisel Marie Pasay ng Mindanao na meron pong kidney cancer, Panginoon. Yes, ang mga kapatid na ito ay mga taga Mindanao. Yes. Ganyan, Panginoon, ang kapatid na Orly Barican ng Valenzuela City sa kanyang pinagdadaanan ng pneumonia. Ang kapatid na Ias Son Espiritu Domingo na meron pong ulcerative colitis dyan sa bandang Qatar. At ganyan, Panginoon, ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Yes, ang kapatid na Lili Kagalitan para sa kanyang kalusugan, at gayon ng kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan na meron pong pinagdadaanan din na cancer, Panginoon. Gayon din po ang kapatid na Rogelina Liaban ng Sinait, Ilocos Sur na meron din pong breast cancer. Gayon din, O Ama, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga, na meron pong pinagdadaan ng kanyang left eye dahil po sa kanyang diabetic retinopathy, at meron din siyang bone problem. Ang kapatid na Glyza Matunan Albaraz na meron pong pinagdadaan na cancer of the breast, bulad niyan sa San Miguel, Bulacan, at gayon din ang nanay Julita Matunan na meron din pong pinagdadaan na bed sore at pilay, at gayon din, Panginoon, ng mga kamag-anak ng kapatid na Mary Joy Tambanillo ng Tugbilaran City, Bohol, Visayas, sina Jonel, Lloyd Jan, Leo Kyle at Lorna Uyanib, na kung saan ay meron din pinagdadaanan nitong COVID, Panginoon, na sila ay nakatira dyan sa bandang Purok Gabi Tree, Dunlugan, Pagayan City, Zamboanga del Sur, Mindanao, Panginoong Diyos. Gayon din po ang buong pamilya ng Tambanillo ay amin din pong sinasama sa panalangin, katulad ng kanyang kahilingan, Panginoon. At gayon din po, O aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Gwen Montebergen Javier sa kanyang pinagdadaanan po na depresyon, stress at insecurities. Gayon din po ang kapatid na Mira Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia sa kanyang araw-araw na speech therapy at para sa kanyang kalusugan din. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA, para sa kanyang kalusugan. At gayon kapatid ang Hilito June Apan na nagpapagamot sa Tarlac dahil meron siyang bukol sa buto sa likod. At ang kapatid na Nelly Tangonan ng Baldoviso ng Riyadh, Saudi Arabia, para sa kanyang kalusugan. George Rosales na na-stroke at affected ang kanyang left eye, Panginoon, dyan sa bandang Kawayan City, Isabela. Gayon ng kapatid na Bioli Borde at ang buong pamilya, Panginoon, ng mga Has dyan sa bandang Caloocan City sa kanilang pinagdadaanan din sa kalusugan. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Jester S. Gig para po sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon, dahil po sa kanyang tinamo na fracture. Yes, gayon din, O Ama, ang kapatid na Amelita Celestra ng Binangonan, Rizal, Talim Island, Panginoon, para po sa kanyang kalusugan. At ang kapatid na Gloria Bisamis Aguilar ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, at gayon din ang kanyang anak na si Olga Reyes para po sa kanilang kalusugan. Reverend Rodolfo Hentalian at gayon din ng kanyang apo, Pastora Maylin Ross Hentalian, para sa kanilang pinagdadaanan sa kanilang kalusugan, Panginoon, dyan sa bandang Palawan, Panginoon. Yes, lahat po sila aming ipinakakiusap sa inyo, Panginoon, araw-araw po, O Diyos, na sila po, Panginoon, ay makaranas ng inyong habag, ng inyong awa, ng inyong healing touch, Panginoon, ng inyong miracle na maaari mong gawin sa kanila ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Yes, we claim and we declare total healing, recovery, good health and wellness, and even financial and spiritual provision, Panginoon, ay kanilang matanggap at maranasan, Panginoon. Hindi lamang sila, kundi lahat po ng mga karamdaman, Panginoon, di man nabanggit ang mga pangalan. Kasama po sa aming mga ipinapanalangin, O Diyos.
Yes, gayon din Panginoon ang kapatid na Syra Maria Balingge, Panginoon, ng San Mata Isabela sa kanyang hinihintay na bisa. Nawa Panginoon ay mapaaga upang siya makaalis na, Panginoon, patungo sa Maldives para magtrabaho, O Diyos. Yan na lamang ang kulang, Panginoon. Pagpalay mo ang kanyang kalooban, ang kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang kahandaan, at gayon din ang kanyang trabaho na harapin, at gayon din ang buong pamilya Balingge sa lahat po ng kanilang pangailangan, ng iyong protection at pag-iingat at katugunan sa kanilang mga pangailangan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng Paco, Manila City, mula sa San Mata Isabela. Gayon din ang kanyang pagbabalik dyan sa Dubai, Panginoon, para sa kanyang hanap buhay. Pagpalain niyo siya at pangunahan, Panginoon Diyos, at witwin. May handa ng lubusan ng kanyang isip, ang kanyang puso, at gayon din ang kanyang katawan. Yes, lubuin mo na maging maayos mo ang kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang trabaho na dadatnan. Palain niyo rin, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Tolentino sa lahat po ng kanilang pinagdadaanan, sa kanilang mga pangailangan. Yes, katagumpayan kanilang maranasan sa tuwit-tuwina. Ngayon din, Panginoon, ang kapatid na Nitch Beaton sa kanyang pagbabalik sa Kingdom of Bahrain, maarapatin niyo, Panginoon, na maging maayos, matagumpay, matiwasay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ay handa mo siya ang kanyang kalooban, ang kanyang katawan, at gayon din, Panginoon, ang kanyang isip, ang kanyang dadatnan ng trabaho, Panginoon. Pagmalay mo rin ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Sa lahat po ng larangan, ikaw ang siyang proteksyon, ikaw ang siyang mag-ingat, ikaw ang siyang pagkapala na kanilang makakamtan sa lahat ng panahon. O aming Ama at aming Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, aming Panginoon tagapagligtas, patuloy po namin na kung saan ipinapanalangin lahat po sila na nasa panahon ng kalungkutan, nasa panahon, Panginoong Diyos, ng depression, anxieties, matitinding mga problema at dagok sa buhay. Tulungan mo sila, Panginoon. At gayon din sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay nasa panahon ng sorrow and pain and grief sapagkat nawalan sila ng mahal sa buhay. Katulad po, Panginoon, ng mga namatay dahil sa COVID-19 o sa anumang kadahilanan, Panginoong Diyos. May you continue to uplift with your comforting love the sustainability of your strength to the power of your Holy Spirit and of your words, the hope that you will give for resurrection and eternal life, and the blessing that they needed every day, Panginoon, sa bawat bereaved family. Yes, kanilang matanggap, O Diyos. And unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit every body, soul, and spirit unto your hands, O Heavenly Father, for your continuing care and reign over them all in your prepared abode of heaven. Yes, Lord Jesus. Dalain po namin, Panginoon, ang bawat bansa, lalo na po ang bansang Pilipinas. Yes, sa lahat ng bansa, Panginoon, na kung saan ay affected nitong pandemyang ito. At iba pa, Panginoon, ang iba't ibang klase ng mga problemang kinakaharap ng bawat bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, that you will continue to bless all nation, O Lord, and the whole world, at sa lahat ng tao, Panginoon, at sa lahat, Panginoong Diyos, ng larangan ng buhay ng bawat mamamayan. At gayon din sa mga nanunungkulan mula sa national level, gayon din sa mga rehiyon, sa mga provinces, at sa lahat ng cities, municipalities, mga barangay, mga pamilya, at gayon din, Panginoon, sa bawat individual, different sectors, in every society of every nation, Panginoon. Yes, tulungan mo, Panginoon, upang muling makabangon ang bawat bansa, umangat ang ekonomiya, at gayon din bawat pamilya, bawat mamamayan. Ay tunay nga naman na magkaroon po ng sustainable livelihood, Panginoon, as a source sa pang-araw-araw na pangailangan. Yes, pinagkakatiwala po namin ng nangyayaring sigalutan between China and Philippines, sa West Philippine Sea, South China Sea, and even China and Taiwan, at gayon din ang iba pang karatig po. Yes, ang iyong intervention, Panginoon, at gayon din ang kapayapaan ang siyang mangyari, O Diyos,
At hindi po sana, Panginoon, na opsyon ang digmaan, kundi ang kapayapaan pa rin. Yes, let your presence, your kingdom shall reign in those places, O God. Palain mo, Panginoon, ang mga leaders. Yes, pagpalain mo, Panginoon, na maging matagumpay, maging ang aming laban ditong COVID-19. We pray, O Heavenly Father, for the soonest time of the flattening of the curve of this global pandemic. And even for the complete elimination of the stoppage of this pandemic, O Lord. We claim and we declare in your mighty name, O Lord, not only the Philippines, but throughout the land, the whole world, Panginoon. Bless the Philippines. Bless every nation. Bless all people. At gayon din lahat ng dako, lahat ng pangkabuhayan. And may you continue also to bless all overseas Filipino workers around the globe doing their work. Pagpalain mo sila, ingatan, proteksyonan, dulutan, Panginoon, na maayos na kalusugan at gayon din na maging maayos at okay ang kanilang mga employers, Panginoon, at gayon din kanilang pamilya na kinabibilangan dito sa Pilipinas, mapagpala din, maprotektahan din, Panginoon. Yes, Panginoon, kami po ay nalulungkot, Panginoon, sa mga kasulukay nangyayari sa Middle East. Lalo na po, Panginoon, sa pagitan ng Israel at ang Palestine, lalo na dyan sa bandang Gaza City. At gayon din ang mga karatig bansa, Panginoon, na nagigasaw-saw pa. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay matigil na po ang digmaan na ito, na kung saan, Panginoong Diyos, ang pag-uusap, ang dialogo, para po sa kapayapaan, para po sa bawat mamamayan, sa bawat kaligtasan, Panginoon, ay may saalang-alang. Dalangin po namin ang lubos na kalutasan ng problemang ito. Yes, let your peace be the peace of the Holy Land and of every nation, Panginoon. Yes, we pray for a direct intervention, Panginoon. The outpouring of your Holy Spirit, O God, to work for the betterment of the world and for a better resolution, Panginoong Diyos, for peace, for justice, for righteousness and holiness, Panginoon, throughout the whole world, lalo na dyan sa nagkakaroon ng digmaan, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, marami pa kami nga dapat ipanalangin sa inyo. You know them all, O Heavenly Father. Unto Thee we commit and we entrust even for the whole day as we face our duties and responsibilities, Panginoon. Yes, may we accomplish with triumph and joy because you are being with us. Your Holy Spirit is with us. And may you be with us, O Lord, for the whole night as we again experience the bounty of your presence, of your peace, to really experience rest and to awake in the morning with good health and joy, ready enough to face a new day for thy glory and for your will. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon, na kung saan nakikibahagi po sa episode 449. At maging sa lahat pa na nakibahagi sa mga nakarang episode at sa lahat pa ng mga episodes, Panginoon. Yes, you know their current situation. You know their need. You know ang kanilang mga daing, ang kanilang mga panaghoy, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Be with them always, O God, with strength, with hope, and the courage, O Lord, to face life and even to face diversified
circumstances and problems. Lord Jesus, proteksyonan niyo sila lahat, ingatan, ligtas, matugunan lahat po ng kanilang mga pangailangan. Yes, binabalik po namin lahat ng papurit pa. Salamat sa inyo. At muli namin tinatalagang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, yan po ang aming panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give thee peace. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon, ang Ride On Ministry. Ay patuloy po na namumusta sa bawat isa atin. Kumusta ho ba kayo sa inyong kalagayan? Yes. Kumusta po ang inyong mga pinagkakabalan sa araw-araw? Kumusta po ang health ninyo? Kumusta ang inyong mga hanap buhay, ministeryong ginagampanan? Yes. Tuloy lang ang laban. Yes. Walang sukuan sa buhay na ito. Laban tayo, sama-sama tayong lumalaban sa pandemyang ito at sa lahat ng ating pinagdadaanan. God with us, the Emmanuel. The Holy Spirit will be with us. Yes. Jesus Christ will be with us always as our fortress, our rock and our salvation, and the assurance of our salvation. Yes, at gayon din na siyang makatutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Yes. Ang Ride On Ministry, patuloy po na sinasabi sa bawat isa atin, God bless and protect us all always. To the presence, the power, and acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Yes, be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at Amen sa Panginoon. Yes, thank you very much for your presence. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din, salamat po sa pag-share ninyo sa bawat episode, lalo ng episode na ito. You may also visit my YouTube channel, Bishop Lito Tangonan. Yes, you may subscribe. Yes, puri ng Panginoon. At ngayon ay ating pong tunghayan ang mga comments ng ating mga kapatid. Yes, how are you, my dear Erlino Passion? Yes, puri ng Panginoon. How's your passion? Hallelujah. Shout out dyan sa bandang Bangbang Vizcaya. God bless sa Passion family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Joining po with my wife, Liliwa Joy, as his passion. Hello, kapatid na Liliwa Joy. From Crossroad, United Methodist Church, Bangbang Vizcaya. God bless your ministry with 3 emoji of prayer. Thank you very much. Yes, please extend my regards to your pastor and his family at gayon din ng buong membro dyan. Puri ang Panginoon, gayon din mula sa ating kapatid na yes, kumusta ka na kapatid na how are you, my dear brother evangelist, ukap artist, Saldia Carlos. Puri ng Panginoon at shout out ulit dyan sa kabuuan ng UCAP, United Christian Artists of the Philippines. Puri ng Panginoon at God bless Carlos family at gayon din ang iyong ministry at gayon din ang iyong mga kasama sa UCAP. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay have a blessed day with 3 emoji of heart. Thank you very much at same to you. Ito na sa ating kapatid na how are you, my dear Sister Au Agustin, kaani po ng Capital Methodist Church City Balanga, Bataan, Seattle, Bidyan at Gabis Agustin family. Palapakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay listening. Yes, thank you very much with emoji of prayer and heart. Thank you very much. At ganyan mo na sa ating kapatid na educator, Jocelyn Makatugal Bakling ng Just Living Water Methodist Church, Barangay Kabgambin, Maribeles, Bataan, Seattle, Bidyan. God bless Makatugal Baklig family and your ministry and leadership sa pamagitan ng iyong better half, loving and supportive
husband, Reverend Baklig and the whole family, at gayon din si Reverend Luther Baklig and family. Yes, puri na Panginoon, palapakan natin. God bless Baklig family. Hallelujah at amen sa Panginoon. Pakumusta niyo ako kay Reverend Alex. Yes, watching here, a blessed day, Bishop. New blessing. Thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon sa new blessing. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Araw-araw po ay new blessing ng Panginoon sa bawat isa at hindi ho ba? Naniniwala mo ba kayo doon na bawat araw po ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa? Hallelujah. Ganyan mo lang sa ating kapatid na Agustin added comment. Yes, puri na Panginoon ang kanyang added comment ay amen. Hallelujah. With one emoji of prayer, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon mo lang sa ating kapatid na how are my dear Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. Shout out dyan at God bless. Yes, Marquez family and of course your ministry and leadership to your constituents of leadership, the whole region, and to the 4 or 5 districts within the regional conference. Yes, sa lahat po ng mga pastor natin, mga diakonesa, at gayon din sa lahat po ng mga leader like at officers, sa lahat po ng mga members, local churches, mission churches, at gayon din ng mga church-related institution. Yes, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa Panginoon kanyang comment. Good morning po. Thank you very much at good morning lahat po sa inyo dyan. Yes, please extend my regards kay Mrs. Moore, Bishop, kay woman worker, yes, and Nora Marquez. Kumusta na siya? Puri ng Panginoon, and may the Lord continue to bless you all with good health and wellness. And of course, the triumphant of your ministry and leadership to the whole region. Hallelujah. Yes, added comment mula sa kapatid na Agustin. Yes. Good morning po, Bishop and family, with one emoji of mukha. Yes, puri ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, how are you my dear Tafan, Nitch Beaton ko? Musta ka na? Nakabalik ka na ba dyan sa bandang Kingdom of Rain? O nandyan ka pa rin sa bandang Manila City? Yes, sa tulad dyan sa iyong kinaroroonan at God bless Beaton family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord na kanyang comment. Good AM Bishop with your family. My Karide on ministry, God bless us all. Thank you very much at likewise. Hindi mo na sa ating kapatid na Minister Leonardo dyan sa bandang Dubai. Shuttle with dyan mga Pilipinos at gayon din ang bawat mamayan dyan. Yes, shuttle with dyan at gayon din ng Win Dubai at Church. At gayon din ang iyong International Bible Study Online with Sister Achi. At gayon din ang sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 na kung saan ay bahagi ka. Every 9 o'clock in the evening, purihin ang Panginoon Diyos at God bless Dato family and of course your ministry. Lapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang ganyang comment, magandang umaga po Bishop and Ate Jean and Lola Biaya. Thank you very much at nakangiti po si Lola Biaya. Pumapalakpak pa ng gano'n. Salamat sa bawat pagbati. Yes. Kasi pagkatapos nito, tatanungin ako na meron bang bumati sa akin? Yes, may bumati sa iyo marami. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay na kaloob niya. Salamat din po sa magandang mensahe ng buhay na muli po naming napakinggan. Purihin po ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord, to God be the glory. Yes, mula sa ating kapatid na how are you my dear Sheila Marie Angkiliano Kalahi, yes, shuttle bigyan sa bandang Baguio City, yes, Benguet Province, Region 1, Luzon. Palapakan natin sila lang dyan. God bless Angkiliano Kalahi family. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, good morning po Bishop, pakisama naman po sa prayers niyo apo ko. Yes, pasalamat po sa kanyang third birthday today. Iwan Jacob Flora Dungas po, yes. Isang anak to, ano po, apo ito, yes. Yuan Jacob Flora Dungas, yes po. Maraming salamat po. Welcome. Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming amataming Diyos, kami po ay nagigisa sa napakahalagang birthday ng apo ng kapatid na Sheila Marie Angkiliano Kalahi.
Yes, sa kanyang third birthday, Yuan Jacob Flora Dungas, Panginoon. Yes. Salamat po sa batang ito. Dalayan po namin, Panginoon, na patuloy po na ingatan, proteksyonan, pagpalain siya, Panginoon. At ganyan, Panginoon, dulutan mo siya, Panginoong Diyos, ng kagalakan sa kanyang birthday, Panginoon. At ganyan, Panginoon, na kung saan pagpalain mo kanyang buong pamilyang kinabibilangan. At ganyan, Panginoon, na ma-enjoy nila ang celebration na ito at ganyan ang araw-araw na kanilang buhay, Panginoon. Yes. And more birthdays to come sa buhay ng apong ito. You and Jacob Flora Dungas, Panginoon, na kanyang may celebrate na mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanyang buhay. Yes, Lord. Ang batang ito, Panginoon, lalaki siya na meron siyang pananampalataya sa iyo. And we pray also that you will give sa kanya, sa darating, Panginoon, na kanyang bright future, Panginoon, na makatapos siya ng kanyang pag-aaral mula sa pasimulang baitang hanggang sa college at gayon din sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang kabataan and beyond, O Lord O Diyos, na maging matagumpay, mapagpala, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ. Ano bang pinagdadaan ng buong pamilyang ito? Tulungan mo sila at gabayan. Matugunan lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, lalo na po sa usapin ng kalusugan at pangailangan pinansya sa araw-araw. At lalo tigit, Panginoon, ang kanilang buhay spiritual na pinakamahalaga sa lahat. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin para po sa kapatid na Yuan Jacob Flora Dungas at ang kanyang buong pamilya. Amen at amen sa Panginoon, at awitan po natin siya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yuan Jacob Flora Dungas. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan po natin Yuan Jacob Flora Dungas. Happy birthday! I-check naman natin ang kanilang buong pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Yes, our my dear Kumaling Lenlen na Alsaga ng Malabon City, Metro Manila, Shuttle Bigyan at God bless Alsaga family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang kanyang comment, good morning Bishop Tangonan family. God bless. Salamat sa bawat mensahe na aming natatanggap sa araw-araw. Welcome and to God be the glory. Kumusta mo ako kay kumpare Pat at gayon din sa buong pamilya. Hallelujah. Gini mo na sa ating kapatid na, how are you my dear Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan? Kumusta ka na? Kumusta ng kalusugan mo? Kumusta ang buong pamilya mo? Yes, shuttle bigyan sa Batang Pilar, Bataan. Yes, God bless Bagtas family. I-cheer natin ang kanilang buong pamilya. At nawa ay patuloy na iyong mabagtasan ang buhay na ito sa bawat hamon. Yes, may awang Diyos at makakamtan mo ang lubos na kagalingan. Hallelujah. And blessing for the whole family. Yes, ang kanyang comment ay good morning po. Thank you very much. Good morning din sa inyong lahat dyan. Ganyan mo lang sa ating kapatid na, how are you my dear Lola Bel? Kumusta na Lola? Kumusta ng buhay dyan? Sa bandang, Balanga City, Bataan, sila po'y kaanib ng Capital Methodist Church. Yes. Shuttle bigyan at God bless Lola Bel, the whole family. Palapakan po natin sila na dyan. Yes, ang kanyang comment, mabuti at mapagpalang umaga po sa lahat kay Bishop Litangon and family. Thank you very much at likewise. Hindi ba sa ating batid na, yes, our my dear Teresita Herman ng Baguio City. Yes, Shuttle bigyan at God bless Herman family. Palapakan po natin sila na dyan. Hallelujah. At praise the Lord at amen sa Panginoon. Kumusta na si kapatid na Angelito John Apat? Kumusta ng kalagayan niya? Puri ng Panginoon Diyos. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop and family, and to ride on the ministry. God bless us all with one emoji of kumakaway ng puso at gayon din ng prayer. Thank you very much.
Gayon din po lahat po sa inyo dyan. Gayon din po lahat sa ating kapatid na educator at Jocelyn Makatugal Bakliga added comment. Yes, baptism of the Holy Spirit. Amen. Yes. Outpouring. Yes. Outpouring of the Holy Spirit. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Outpouring of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din po lahat sa ating kapatid na how are you my dear Diaconessa Julia Padolina? Kumusta ka na, Diaconessa? Kumusta ang ministry dyan sa bandang General Tino Nueva Ecija at gayon din dyan sa bandang Jesus Zion Methodist Church, Barangay Concepcion ng General Tino Nueva Ecija? Kumusta ang buong pamilya mo? Hallelujah, praise the Lord. Please extend my regards to Regional Bishop Eliezer Ace Bote and family at gayon din sa lahat po ng mga members dyan. Hallelujah, praise the Lord. God bless Padolina family and your ministry and leadership to the church and society. Para pagkatapos natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, blessed day everyone. God bless Ride On Ministry at lahat ng mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, thank you very much. Praise the Lord. Same to you all dyan. Hindi mo lang sa kapatid na alam sa Leonardo Dato added comment, very powerful po ang baptism of the Holy Spirit, Bishop. Na-experience ko po dito sa WIN. Yes, WIN Dubai Church. Nangaral po kami about the baptism of the Holy Spirit. After that po, na-baptize po kami ng Holy Spirit. Higit pong naging mainit ang aming paglilingkod sa Panginoon dahil po sa leading ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord at amen sa Panginoon. Thank you, Lord. Tunay nga naman na napakahalaga yan. At muli naman na kung saan ay ibuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng tao sa mundong ito, sa lahat ng bansa. Hallelujah! At praise the Lord. At amen sa Panginoon. Yes. At tayo'y kakasangkapanin ng Diyos. Yes. Added comment mula sa ating kapatid na Leonardo Leonardo Dato. Yes po. I was able to speak in tongues po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos. Tunay nga naman na napakabuti si Lord. Yes. Jehovah Rapha. Yes. Jehovah Jireh, puri ng Panginoong Diyos. Hallelujah! How are you, my dear kapatid? Yes. Lydia Briones Malbo, dyan sa bandang Sampanok, Manila City. Kumusta na kayo? Kumusta ang buong pamilya niyo? Kumusta ang mga businesses ninyo? Kumusta ang resort ninyo dyan sa bandang, Pangasinan? Puri ng Panginoon at Shadow Bigyan at God bless Briones Malbo family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Praise the Lord. Sila po mula sa United Methodist Church. Puri ng Panginoon. Kanyang comment, need your prayers po. I'm sick po. Mula kahapon, hindi umupa ang sakit. Suspected na kidney problem. Yes. Thank you very much for your prayer request. Manalangin po tayo. Itaas po natin ang ating kanang kamay para po sa ating kapatid na Lydia Briones Malbo. Hallelujah, praise the Lord. Holy Spirit, mangusap ka sa buhay ng kapatid na Lydia Briones Malbog, Panginoon, sa kanyang kinalalagyan sa ngayon kasama ang kanyang buong pamilya. Panginoon, please stretch out your arms unto her, O Heavenly Father, by the power and acts of your Holy Spirit, O God. Na sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, nakaramdaman sa ngayon, O Diyos, na merong patungkol di umano sa kanyang kidney problem, Panginoon. Yes, please touch, O Lord, this woman of faith. Yes, Lord Jesus, kung ano man ang pinag-uugatan ng kanyang karamdaman, Panginoong Diyos, tulungan mo siya, Panginoon, na ma-uproot ito. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, Panginoong Diyos, makapangyayari sa Kanya. We pray, O Heavenly Father, for complete healing, recovery, good health, and wellness para po sa Kanya, Panginoon. And we claim and we declare, in the mighty name of Jesus, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan at pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya, at gayon din sa lahat po ng kanilang mga naggagabalan, at gayon din ang kanilang mga businesses, ang kanilang resort.
Hallelujah, praise the Lord na lumago, Panginoon Diyos. At gayon din, Panginoon, higit sa lahat na lumago sila sa espiritual na pamumuhay at gayon din laging tumatatag ang kanilang pananampalataya at gayon din, Panginoon, na kung saan dulutan mo sila lahat, Panginoong Diyos, ng maayos at malusog na kalusugan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Yes, lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Yes, please extend my regards to all you, the family. Gayon din po sa inyong talented na apo na talaga naman meron din siyang YouTube channel. Puri ng Panginoon, yes. Gayon din mo lang sa kapatid na, how are you, my dear, yes, Rowena Apolinar Paulet ng Hermosa, Bataan, pero nagtrabaho dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia. Shout out to all dyan, mga Pilipinos. Ingat kayo lagi, pagpalay ng Panginoong Diyos. Kahapon birthday mo, di ba? Yes, binati ka namin kahapon, pinanalangin. At gayon din na kung saan ay God bless the whole family of Apolinar and Pauli. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. At ang kanyang comment, good morning po, Bishop, at sa lahat ng mga nakikinig sa Ride On Ministry. Mapagpalang umaga po sa lahat. Pray naman po ninyo ako, Bishop. Check up ko po mamayan ng kamay ko. Ano ba nangyari sa kamay mo, kapatid na Rowena? Kasi masakit, di ko po alam kung bakit bigla na lang sumakit. Yes, exercise mo. Ang bukong-bukong ng kanang kamay ko. Salamat po at God bless sa lahat. Yes, manalangin tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang pag-iusap ng kapatid na Rowena Apolinar Pauli, Panginoon, nandyan sa bandang abroad, O Diyos. Yes, ano man kanyang naramdaman, Panginoon, sa kanyang kamay. Yes, Lord. Amin pong pinagkakatiwala sa inyo. Natulungan mo ang kapatid na ito, Panginoon, sapagat ang kanyang mga kamay, Panginoon, ay sumisimbolo ng kanyang paggawa upang magampanan niya, Panginoon, ang kanyang trabaho. Yes, maibsan siya. At gayon ni Panginoon na kung saan ay lubos na gumaling. Mapalakas, Panginoon, ang kanyang mga kamay, O Diyos. Lalo tigit, Panginoon, ang kabuuan ng kanyang kalusugan. Yes, ingatan mo siya, proteksyonan, Panginoon, sa araw-araw, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, sa Pilipinas. At gayon din ang kanyang mga kasamahan dyan at ang kanyang employer, Panginoon. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang panalangin namin para po sa kapatid na Rowena Apolinar Pauli. Salamat din, Panginoon, muli sa kanyang celebration ng birthday kahapon. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, puri natin ang Panginoon Diyos. At gayon mo lang sa ating kapatid na, yes, how are you, my dear Mirna Sanchez Rapanandakanay dyan sa bandang Sydney, Australia. Kumusta na yung araw-araw na yes, therapy ng iyong speech? Kumusta ang buong pamilya niyo dyan? Yes, shout out dyan at God bless. Rapanandakanay family, palapakan natin, cheer natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord na kanyang comment. A blessed Thursday to all. May God be with you all to ride on a ministry, the children of God, of our God and our Savior. Praise God. Amen at amen. With one emoji of heart and three emoji of prayer. Puri ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat po at gayon po lahat po sa inyo dyan. How are you, my dear Abeta Jir Lucas Samariano? Yes, yan sa bandang Madrid, Spain. Shout out dyan at lahat mga Pilipinos dyan, yes, sa buong pamilya mo at gayon din ang pamilya mo dyan sa bandang yes, Paniki at Tarlac. Shout out dyan at God bless Mariano family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy niyong makamta ng patuloy na pagpapagaling ng Panginoon sa inyong lahat na bubuo ng inyong pamilya. Na maging maayos lagi ang iyong kalusugan at matutugunan ang iyong pangailangan sa araw-araw. Na pagtatagumpay ang lahat ng larangan ng inyong buhay, lalo na sa inyong mga pinagkakabalan sa ngayon. In the mighty name of Jesus, yan ang aming panalangin para sa inyo. Yan sa kanyang comment. Good morning po, Bishop and family, at sa lahat ng mga ka-ride on. God bless po
with your prayer and heart. Thank you very much, and same to you all dyan. Yes, at gayon din ng kanyang added comment, please po, Bishop, isama po sa prayers ang buong pamilya ko. Maraming salamat po, Bishop. God bless po sa lahat. Amen at amen. With one, and with your prayer and heart, puri ng Panginoon, and we pray and intercede. Yes, we reiterate our prayer in the mighty name of Jesus. Amen at amen unto the Lord. Yes. Ganyan mo lang sa kapatid na Achi. Kumusta ka na kapatid na Achi Chingoksan dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas? Kumusta ang buhay dyan? Yes. Maayong buntag sa tanan, sa inyong tanan. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon. Kumusta ang buhay ng isang frontliner, isang nurse? Kumusta ang ministeryo mo? Kumusta ang buong pamilya mo? Yes. Siya tulad yan at God bless you and the whole family. Hallelujah, ganyan lang yung ministeryo at trabaho. Yes, hallelujah ang kanyang comment. Good morning po lahat ng Rydon Ministry, Bishop and Ma'am Jean, at God bless po with emoji of a heart, ang prayer at gayon din ang bilog. Salamat po na marami at good morning sa lahat po sa inyo dyan. Hallelujah, praise the Lord. Gayon mo lang sa ating kapatid na, how are you my dear educator? Yes, nice to meet you again in this live streaming. Kapatid na Educator Nievelin Kabiko Biray, kumusta itibiyag gamsat? Yes, shout out yan sa bandang Kalikid Baptist Church, barangay Kalikid ng Cabanatuan City. Yes, Nueva Ecija, shout out yan at God bless Kabiko Biray family. Yes, puri ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless you po, Bishop. Thank you very much, and same to you all. Patuloy kayo ng pagpalain ng Panginoon dyan. Yes. Gini mo na sa ating kapatid na, how are you my dear Annalisa Tomas? Yes, siya tulad yan sa bandang Maryland, United States of America. Yes, kumusta kayo lahat dyan ng mga Pilipinas? Kumusta ang buong pamilya mo? At gayon din sa Pilipinas, God bless Tomas family. And of course, your work out there. Hallelujah. Ang kanyang comment, happy blessed Wednesday po, Bishop and family. To God be all the glory. Amen at amen po with the 3 emoji of prayer. Thank you very much. At patuloy din po kayo pagpalain ng Panginoon dyan. Yes, gayon din sa mga kapatid natin na magko-comment pa after this live streaming. Thank you very much. At gayon din sa mga kapatid natin na kung saan kabahagi natin ngayon. Hindi man sila nag-type ng kanilang comment, pero kasama natin sila at pinapasalamatan po natin. Katulad po ng kapatid na yes, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Siya tulad yan at God bless de la Cruz family. Yes, hallelujah, praise the Lord. Nagkita ko rin mukha ng ating kapatid na Brother Ernel, every step, every nation, dyan sa bandang USA. Siya tulad yan at God bless you and your family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din kung saan ay nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na yes, Mother Nelda Nunan dyan sa bandang USA. Siya tulad yan at God bless Nunan family. Pahalapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon. Nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid na yes, sa Vilma Domingo, kaalib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Siya tulad yan at God bless Domingo family. Pahalapakan po natin sila dyan. At hindi ng mga iba na kung saan, di ko na alam kung sino pa kayo, pero alam ninyo kung sino pa kayo at alam ng Panginoon kung sino pa kayo. Puri ng Panginoon, patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon at gayon din lahat pa ng mga manunood after this live streaming. Thank you very much at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon at mabless sa mga mensahe ng buhay at gayon din sa mga panalangin. Yes, puri ng Panginoon at sa pagkakataon na ito ay ating pambatiin natin mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. Gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face. Ang ating mga kasama dyan, 1 meter away. Ilagay natin ating kanang kamay sa tapat ng ating puso, kaliwang dibdib. Yumuko tayo sandali. Tingnan naman natin sila eye to eye, face to face. Na meron pong kasamang napakasarap at napakatamis ng ngiti natin. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang ating mga kasama dyan. Amen at amen sa Panginoon. Palapakan natin ating mga sarili. Higit sa lahat ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen sa Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 11:12 ng umaga.
At ang Raydon Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin mula sa episode 449 tungo sa marami pang episodes mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Gayun din samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. At nararapat lamang na ibalik na po natin ang lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon at sa muling pagkikita. Yes, I love you all. In the mighty name of Jesus Christ, puri ng Panginoon at babay po sa bawat isa atin.